sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahadlang. Yo, what's up mga kabutingting? Yan good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan mayroon ako ditong nahanap na gagawing orbit pan. Ito ay Kiowa. Yan. At nahanap ko lang ito habang ako ay naghanap at dumayo ako dito sa St. Bernard. Anong barangay ito, tay? Ha? Barangay Mahayahay. Ayan, sa barangay pala ito, sa barangay Mayahay pala ito mga kabutingting. Medyo malayo-layo na yung aking narating mga kabutingting. Kung sa baga para sa hanap buhay, kailangan lumayo natin dahil doon sa malapit, doon sa amin wala na akong halos doon nagagawa or nahahanap na customer. Mayroon man ay paisa-isa lang. So yan, bali umpisahan natin ito kagad mga kabutingting. At yan, bago kong pala ito umpisahan mga kabutingting, ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Yan, kung nakikita nyo mga kabutingting ay sariwang-sariwa pa. Kung sa baga pulang-pula pa hasang nito mga kabutingting. At ano nga pala problema nito, tay? Ayaw umikot. Ayaw daw umikot, para yatang madilim ka tayo. Patay na. Maliwanag kasi, nasisilaw, kaya madilim si tatay. So, na lang natin gagawin ito mga kabutingting ay tester natin itong linya ng ito. Yan, itong kanyang asul at saka kulay brown. Ito kasi ay ground lang ito. So, kuha lang tayong tester. So, yan, bali ito na yung ating tester. Yan, ito yung ating ipapower on lang. Tapos, select natin ito sa OL. Yan, kitang-kita. Kitang-kita sa mata. Tapos, tester lang natin ito. Ayan, meron tayong nakukuhang ohms value. Ayan, 555 ohms. Try kaya natin itong isaksak. Yan, napakalambot ng LC, napakalambot. So, try natin ito. Baka mamaya aandar ito mga kabutingting. Yan, kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan pag mga ganitong disaksak lang ay kung iba yung pag-iingat lang dahil napakadelikado. Ayan, kitang-kita. So, tingnan nyo na lang kung ito ba ay aandar. Umuugong lang mga kabutingting. Pero, tingnan natin yung bushing. Tanggalin muna natin itong isang tornilyo na maliit. Baka mamaya ay may alog ito. Pero tingin ko mukhang hindi ito bushing ang problema. Hindi lang ha. Try kaya muna natin i-tester yung kanyang kapasitor. Kana. Murag kasagaran kana mo yung dao. Mukhang inayos na to kuya. Wa, di man niyalin niya na. Ayan dahil yung nakikita nyo ay mayroon na siyang electrical tape. Putulin na lang natin diretso yan. Nako. Yan, putulin na lang natin. Mayroon naman siyang ugong at saka gumalaw siya ng bahagya mga kabutingting. Yun nga lang ay hindi siya umikot. So nakalagay dito na kapasitor ay 1.2. Yan 1.2 microfarad. So try natin ito kung ano ba, baka yan lang ang problema. At mayroon pa silang isang ipapagawa na stand pan nasa likuran ko. So on lang natin ito ulit tong ating tester. Select natin sa capacitance. Ayan. Tapos tester natin ito. Tingnan natin. Yan, ito dapat ay ikot pa rin ito dahil 1 UF pa ito pero mababa na ito dahil 1 UF na lang. Ang nakalagay dito 1.2. So ibig sabihin medyo mababa na ito pero dapat ito pag mga ganito mga kabutingting based sa aking experience, dapat ito ay 1.5 microfarad. So try lang natin ito palitan ng kapasitor. Kasi may ugong naman siya. So kuha lang ako ng kapasitor. So ayan, ito yung aking pamalit. Ayan ay 1.5 microfarad. Try lang natin. Baka kapasitor lang ang problema nito. Pero hindi ko pa alam kung itong kanyang bushing ay okay. Dahil hindi pa naman natin binuksan ito. Yan, tanggalin lang natin ito. Yan. Tapos lagay natin tong kanyang itong kapasitor. Mamaya na natin yan lagyan ng electrical tape. Right. Ayan. Tapos saksak natin ulit kung ayan ba iikot na. Lagyan lang natin ito ng plastic. Ayan. Yan.
Testing natin ulit. Tingnan nyo na lang kung iikot na siya. Baka kapasitor lang ang problema. Yan, wala pa rin. Umuugong lang mga kabuting-ting. So try natin baklasin ito dahil umuugong lang. Ayaw niyang umandar. Tanggalin lang natin itong isang tornilyo. May problema, ayaw matanggal. Mayroon pala itong nut sa ilalim. Yan. Ang ilisin nito mga kabuting-ting ay yero. Yan. Yero. Ako, bakit ayaw? Ako, ayaw matanggal Mukhang takip lang pala yun. Mukhang nadaya ako doon Ito pala ang bukasan niya. May tornilyo pala ito. Ayan. Wala man lang itong kauga-uga mga kabuting-ting. Pero bakit ayaw niyang umandar? Ayaw niyang umikot. Sabi ni tatay, kuha lang tayo ng tester. Tester natin ulit yung linya. Tingnan natin kung bakit ayaw niyang umikot. Mura magduhay kapasitor na Brad sa switch kito ang Sa switch control o sa diri Yan, on lang natin ulit itong ating tester. Select pa rin natin sa OL. Tapos na natin. Nako, wala tayong nakuha ang continuity. So ibig sabihin, ang problema nito pala ay motor. Maliban doon sa kapasitor na 1 UF na lang ang nating nare-reading. So ang problema nito ay motor. kaya na yan. Try natin ito kuya. Yan, wala namang bayad kung hindi magawa. So baklasin natin ito mga kabuting-ting. Kaya pala uugong lang siya dahil may problema yung motor. At ewan ko lang kung ang gamit nito ay Tanso. Dahil ang brand nito ay Kiowa. At first time ko naka-repair ng ganitong orbit pan na Kiowa ang brand mga kabuting-ting. Try ko lang kung ito ay aking magawa. Kuha lang ako ng pliers para matanggal natin itong kanyang yung lock sa swing. Yan, meron na ako ditong pliers. Igaganito natin ito para matanggal natin yung lock sa swing. Tapos sugutin natin. Tigas ayan. So ito lang yun pasok lang ito mamaya. So kailangan natin itong baklasin. Kuha pala muna akong sapin. Ayan, baklasin natin ito mga kabuting-ting. Dili lalim po day. Ang kuhan ko lang, si Soroy ko dyan Daot nga yung mata ng cellphone. Maso lang kung dapat customer yan Naman ko ay customer sa bugihan ko mo. Si Soroy, kaya baktas mo Tas na. di madaka ka Soroy nita. Karon narainita. Karon di agad ta rin karon. Pero aling dahawan gali ko ron nang silong ko diya sa inyo tindahan. Kaguwang siya Maso, kaya na pamiguba ito pamiguba nga rin. Daghan naman kong na-repair, nakalibo nagali ko kapin. Mao? 1.4 naman ko. Walang ko na-vlog. Ito ko naka-vlog. Sa'yo, pambutan. Ayan. Tapos, baklasin din natin itong 4 na tornilyo. Ito, sa palaran lang ito mga kabuting-ting. Dahil kung hindi ako nagkakamali, baka ang motor nito ay aluminum. Pag aluminum ito, ayawan ko na ito. Baka mabas lang ako. Sinabi ko pa naman yung aking channel. Pagka aluminum kasi ang motor, hindi maganda. Nagpupulbos o nag-uumido. Pero kung washing, ayun, pwede. Dahil malaki ang hibla nun. Pero pag mga ganito, manipis. Pero try ko lang yung aking base nito kung kaya. Kung hindi naman, ay wala naman itong sa pilitan. Kung saan po tayo mag-doon kaya? Electric pan washing ra. Mga nga na, automatic. Yan na nang mo ito Talido. Kana kuha na, pang belt. Minlo ko. Di, kumilo na. Minlo na. Kuti na.
Baba lang natin yung ating camera mga kabuting-ting. Anak ko pa. Yan, tapos ugutin lang natin. Aluminum nga ito mga kabuting-ting. Aluminum or tansyo. Hindi ako sure. So ito ay ating, ako hindi ko pa naman tinandaan. Hindi ako naglagay. Ni-repair na pala ito. Yan o. Dahil meron na siyang electrical tape. At yung pinalitan nito ay naglagay siya ng thermal fuse. Kung ako ito, hindi ako naglalagay ng thermal fuse. Sabagay, kanya-kanya naman ang paraan ng pagre-repair. So ako ay magpapainit lang ng hinang mga kabuting-ting. Dahil kung nakikita nyo, hinalungkat na ito. At mayroon tong patid. Ewan ko lang kung ilang patid ito. Dahil kung nakikita nyo, tali-tali na. So stipot lang muna kayo dyan. At ako ay magpapainit na ng hinang. Ayan, mainit na siguro itong aking hinang mga kabuting-ting. So ang gagawin natin ito ay puputulin lang natin itong tali. Ayan. Kaya hinang yung aking ginagamit sa pagputol ng mga tali para siguradong hindi ako makakapatid. So ayan lang yung aking pamamaraan. Kasi kung gagamit ka ng side cutter o anumang pamutol mo, ay baka mamaya makadisgrasya ka ng hibla. Dahil mahirapan ka nun. Pagka ganon. Ito try ko lang itong kung makaya ko pa ba. Dahil may humalungkat na kasi nito. Punutin lang natin itong yan yung kanyang spaghetti. Tapos baybayin lang natin itong kanyang mga hibla. Baka may hindi na hinang kaya wala tayong nakuhang continuity doon sa kulay black, doon sa line capacitor. Yan. Kuha tayong tester para matester natin yan. On lang natin itong ating tester. Select natin dito sa OL ulit. Tapos dito tayo mag-tester. Kanina mayroon tayong nakuhang continuity nung sa linya ng power cord. Kaso nagwawala-wala. Ayan, mayroon. Ibig sabihin good yung kanyang fuse. Dito sa linya ng capacitor, tingnan natin. Ayan o, wala. So, ibig sabihin may patid nga ito. Saan kaya itong patid na ito mga kabuting-ting? Ulitin lang natin. Wala talaga. Hanapin ko muna yung patid nito mga kabuting-ting at hindi ko na ipapakita yung paghanap ng patid. Kasi hahaba yung video natin pag ipapakita ko pa. So ayan. Asya tayo ha. Asya kantay ba na. So ayan. Bali meron na, nakita ko na yung putol nito mga kabuting-ting yan. Kung nakikita nyo ito yan o. Yung hibla na yan. Tapos ito yung kadugtong yan. Ayan. Ang nakaputol nito yung nagtali. Siguro hindi niya sinilip yung pagtali nito na kaya naputol niya. Ito, yan, tapos ito yung kadugtong. So, ayan. Basta maputulan lang na ito ng kahit isang piraso or ilang maputol, hindi na talaga andar yan. Uugong na lang, akalain mong busing ang problema or kapasitor. So, ito ay idudugtong lang natin ito, mga kabuting-ting. Siguro hindi ko na rin ipapakita yung pagdugtong nito. Mayroon akong mga pamamaraan pagka paano ko to idudugtong. Mayroon akong mga pamamaraan dyan, lalo na kung maiksi katulad nito. Yan o. Yan o, napaka-exe nito. Ewan ko lang kung kita. Yan o. Yan, ito. Hindi kita sa camera. Oo, napakanipis lang kasi mga kabuting-ting. At ito ay tanso naman ito. Hindi siya aluminum. So, bali, hindi ko na ipapakita yung pagdugtong yan. So, stipot lang muna kayo dyan. So, ayan, mga kabuting-ting. Bali, na dugtong ko na. Kaso talaga namang pinahirapan ako sa pagdugtong. Dahil bawat hibla, pulupot, sabay tusok. So, nakadalawang tusok ako niyan mga kabuting-ting. Tapos dito na ako sa taas nagdugtong para mag-contact siya. So, yan. Bali, ito ating ititester kung mayroon na ba tayong marireading lahat. Yan, on lang natin itong tester natin. Pinahirapan ako dito sa unang gumawa Kunin lang natin yung common. Yan, ito yung common. Dalawang hibla.
ito yung linya sa fuse. Yan, mayroon tayong nare-reading kung sa baga nagbabaser. So dito tayo, yan dito, ayan mayroon na rin. Ayan ayan, mayroon na lahat. So yung kanina, yung dalawang linya sa capacitor, ito yon, yung kulay black at saka kulay blue ay wala. Ngayon mayroon na tayong nakukuhang ohms value na 900 mahigit. So ibig sabihin, ang pinaka problema lang nito ay yung napatid at saka yung capacitor na mababa na. At ito talaga ang pinaka pagkatandaan nyo. Pag nagbaklas kayo ng motor, siguraduhin nyo talaga na wala kayong mapuputol. At pag nagtali kayo, siguraduhin nyo rin at silipin nyo kung mayroon ba kayong mapapatid or wala sa kanyo itatali. Katulad nito, pinagtsagaan ko lang ito. Sayang din at napakaganda pa ng kanyang kanyang motor. Sabi ko nga ay sariwang-sariwa pa ito. So ito ay ating lagyan lang ng spaghetti, tapos tatali natin at cable tie na lang siguro yung aking gagamitin sa pagtali nito para mas mabilis. So ayusin lang natin ito. Yan, ganito lang natin. Medyo masilan ito pag mga ganito mga kabuting-ting. Kung wala kang tiyaga nito, hindi mo ito mare-repair. Kailangan talaga nito ay tiyaga. Yan, kuha ko ng cable tie. Tatali na natin ito. Unahin lang natin sa pagtali dito sa yan, katulad nito, mayroon na naman tong hibla, ayan iiwasan mo lang yan. Iwan ko lang kung kita sa camera, basta mayroong hibla yan. Yan, ito ay ating itatali lang. Sama na natin sa pagtali yung kanyang fuse. Pinaka problema lang siguro nito nung una, fuse lang mga kabuting-ting, wala siyang power. Mukha yatang naputol ko na naman para yatang naputol ko pa yung aking dinugtong, naloko na. Pag sagad na sagad yun, hindi na mare-repair ito. Kagbuwang na talaga. Nako, dahil lang mga kabuting-ting ha. Ayan, para yatang naputol ko yung niya, yung aking dinugtong. Tingnan ko lang, ay hindi pala, akala ko na putol ko. Kagbuwang talaga. Ay, akala ko naputol, hindi pala. Yung pangatlo palang dugtong ang inano ko naputol. Sayang yung cable tie Yan, tali natin ulit. Akala ko naputol ko, hindi pala. Ayan. Kung sa baga dito, hindi ko na ipinakita sa inyo yung pag nito, pag dugtong, dahil katulad lang din naman ito sa aking upload kagabi na may putol, kaya ayaw gumana. So ito ay ating sakluban ulit itong kanyang mga dugtungan. Ayan, sakluban natin ito ulit. Siguro na disgrasya niya yung isang hibla. Nagpalit lang siya ng fuse, tapos siguro pagtali naputol niya yung isang hibla. Ayun, hindi na siya gumana. Kailangan talaga pagka ganito ay ingatan mo na wala kang mapapatid, dahil kung may mapapatid ka, sa halip na mare-repair pa, hindi na gagana yan. Buti na lang napagtsagaan ni Inteng nito. So tali natin ito, siyempre sisilipin natin baka mamaya may mapatid. Ayan, tapos dagdagan pa natin ng isang cable tie sa gitna. Ayan, silipin lang natin. Ayan, putulin natin. Ayan, tapos yung kanyang spacer, puputulin na natin ito para siguradong hindi ito sasayad o tatama doon sa pinaka hibla niya. Ito naman para sa akin ay walang kwenta yan, yung pinagpuputol-putol ko. Tawag nila dyan ay cooler fan spacer. So ito yung aking lalangisan lang. Ayan, pero ito kahit naman hindi mo ito lalangisan dahil bagong bago pa, natitiyak kong pa ito, basa pa yung kanyang foam. Kala ko nga ngayon mga kabuting-ting hindi na ako makapag-vlog
Dahil kanina mayroon sana akong mga na-repair pero hindi ko ibinidyo. Dahil may dahilan ako kung bakit hindi ko ibinidyo at hindi ko na ibabahagi sa inyo yun. So ito ay ating lagyan din ng ano, langis. Kung nakikita nyo, napakakinis pa ng shafting. Ganon din dito, oh, sa kabila. Ewan ko lang kung kita. Ayan, oh, napakakinis. So ito ay ating lalagyan lang ng langis. Ay kahit wag na natin lagyan ng langis yung sa kabila dahil ang ginagamit ay hindi bushing. Ang ginagamit ay ano, bearing. Kaya matibay. So ito ay ating i-assemble na. Ayan. Tapos lagyan ko lang ito ng tornilyo. Basta pinaka problema lang nito ay yung patid lang. Tapos magpapalit din tayo ng kapasitor dahil mababa na. So stay put lang muna kayo dyan para hindi na humaba yung video natin. Yan, bali na tornilyo ko na mga kabuting-ting, pero hindi ko pa ito tinesting or hindi pa namin to tinesting. Bali diretsuhan na ito, basta yun lang ang problema pa na nakikita ko. Yung patid na isang piraso. Kaya ayaw niyang umandar. Kala ko nga bushing ang problema, hindi pala. Tama ba kaya ito? Nako, ano nangyari? Ayun. Dali ha. Tornilyo natin. Pasensya na kayo sa aking mga upload mga kabuting-ting. Kung hindi ko na ini-edit. Hapon na kasi ako lagi nakakauwi. Ngayon baka hapunin na naman. Kaya wala nang time na edit-edit. Mas maganda ngayong walang edit para walang daya. Ayo lah. Ayun yan ay. Di ka mo ground. Tama na. Boleh ka tanong ko. O lagi ka nung isa nyo. Ito yung mura dyan. Tanong. Adi sa di niya bra nang di niya rin niya na radyo. Tanong ka ito kung mura yan. Yan. Tapos tornilyo natin yung Ano? ito. Solution. Ayun. Okay. Lang upgrade kayo. May nadaon mo na tayo. Tawagan. Testingan pala. Oh, yan. Tapos kabit natin itong kanyang lock. Nako. Hirap to mga kabuting-ting. Pagdikit lang natin ito para pumasok sa butas. Oh, hirap. Ahay, hirap mga kabuting-ting. Pagka ganito. Hindi makakapasok sa butas ah. Kagduwang. Dali ah. Para hindi tayo mahirapan. Ayan. Saka natin ipasok. Yun, napasok din. Kaso dito sa kabila, mahirap pasok. Oh, yan, bali pasok ko muna ito mga kabuting-ting dito. Pahirapan, push ko lang ito. Yan, napasok din, pahirapan. Ibubuka lang natin ito para hindi matanggal. Yan, ganun din tong isa. Ayan, okay na yan. Tapos kabit natin yung screen. Yan, higpitan lang natin yung tornilyo. Ayan. So, ganyan na muna. Ayan, tapos
palitan natin ito ng kapasitor na 1.5 dahil yung kanyang kapasitor na original nito ay mababa na. Kaya palitan natin ng bago. Oo nga, tas kitas vlog mo ha. Ay. Yan, ito ay aking lalagyan lang ng electrical tape mga kabutingting. Ayan, nalagyan ko na ng electrical tape. So, tornilyo lang natin itong kapasitor. Hanap tayo ng pagtornilyohan ito. Yan, dito na lang natin ito itornilyo. Yan. Ayan, okay na yan. Ayusin lang natin yung wire. Hindi sila mahirapan sa pagkabit. So, okay na yan. Tapos, testing natin. Kung ito ba ay sasabog o usok. Ayan. Ito na lang ang titignan nyo kung iikot na ba o hindi. Basta itong dalawang ito ay ipapasok ko lang dito sa aking extension. Tapos pagkakagayahin nyo, lagi kong sinasabi, iba yung pag-iingat lang dahil napakadelikado. So tignan nyo kung iikot na ba. Ayun, may ikot na. Kaso naglulos. Ayan. Ikot na mga kabutingting. Ayan o. Very good. Ayan, di ko narinig niya. Very good daw sabi ni tatay. Very good. Ayan o. Ayos na ayos. Mabilis ito mga kabutingting. So good na yan. So linisan ko muna yung kanyang screen. At hindi ko na ipapakita yung paglinis sa screen. Pangharap. Ayan, nalinis ko na yung screen. So ito yung ating tornilyo na. Tapat lang natin ito sa butas. Peter ba naman patimbang ng Ay, tripana? sigurado. Yung sakot. Tornilyo pa pala natin yung dito. Ba't yun? Nagalo ka ba? Ayan, nagtornilyo lang natin ito. Ayan. Nagalo naman. Ayan natin iayusin yan. Ayan. Ayan, tapos tornilyo natin dito. Mga dyan pa ka nakuha yan. Oo, na-repair na. Yan, mayroon pa silang isa mga kabutingting stand pa na ang brand ay Eureka. So final testing natin. Taas ko lang yung aking tripod. Bako, napang mo. Napang mo. O yan. Tingnan nyo kung iikot. Kung iba yung pag-iingat lang pag gagayahin yung ganito mga kabutingting, medyo delikado. So yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Kasi para yatang hindi nagsiswing ang kagwang. Ito. Dahil lang ha. I-adjust natin dito. Ayan. Try natin ulit. Ayan. May adjustan kasi yan doon sa baba mga kabutingting. Malakas yan kasi naka number 4 yan ma'am eh. Pero pag doon na sa switch, may speed naman kasi yun, 1 to 3 doon. Doon kayo magpili. Pwede ikaw mamutaw na agad? Ito ah? Ha? Hindi mo may kategorya na mutaw dito ah? Sige, mamaya. So, yan. Bali, okay na ito mga kabutingting. Pero yung pagkabit nito doon sa loob, hindi ko na ipapakita sa inyo. Basta nakita nyo na okay na. Padaplane yan. Sa'yo yan, kuya? Sa inyo yan? Oo, yan. Ayan, ito yung may-ari pala mga kabutingting. Shout out sa'yo, boss. Oo. Ito na si tatay. Ayan, shout out. Actually, mga kabutingting, nahanap ko lang sila dahil nasumilong ako sa kanilang tindahan. Dahil umambon. So, kukunin ko lang yung isa mga kabutingting. So, ayan. Dito naman tayo sa isa mga kabutingting. Ito ay stand pan at ang brand nga ay yan, Eureka. So, try lang natin itong wag na natin itong isaksak. Baka may humalungkat na rin ito. Doon pala sa una kong ginawa ay dalawa na rin pala ang tumingin nito dalawa na ang tumingin noon pero hindi nila napaandar. Ikutin lang natin yun kung nakikita nyo napakalambot oh. Tingnan natin kung ito ba ay may alog kasi pagka wala itong alog alam nyo na kung ano yung aking gagawin. Yan, walang alog at napakaganda pa ng kanyang spacer. So didiretsuhin ko na ito mga kabutingting. Tanggalin ko lang itong screen. Oh, matigas. Yan. Matigas mga kabutingting, hindi ko napipilit. Dito na ako didiretso.
napuputol din pala yung kanyang swing arm. Yan o. Patay naman tayo nito. Yan, ito yung aking ititester lang muna dahil wala pa namang humalungkat nito. Yan, tester natin. On lang natin itong tester natin. Select natin sa OL. Sabi ko mga kanso, sunod so. Wala, hindi ako marunong nun yan. Lalo lang masira yan pag ako ang pagpaparipirin mo nun. Ano kayo tinaw po yung cellphone niya? Tinaman po, tuloy is Ginoo. Yan. Switch lang natin. Naka number 1 na pala ito. Number 2. Number 3. Yan, wala itong power mga kabuting-ting. Pero sabi ko nga kanina, good yung kanyang ikot. Yan o, napakalambot. Tapos pag aalugin mo siya ay walang uga. So alam na ang gagawin dyan pag mga ganyan. Paandarin ko muna ito. Saan ba yung aking side cutter? Yan, puputulin ko lang ito. Yan, ito, yung kulay gray. Tapos balatan ko lang ito. Parang maiksi Dahil lang, papalitan natin ng wire na medyo mahaba-haba. Tanggalin ko lang dito sa close-in wire connector para makapag-bypass tayo at mabilis ang ating trabaho. Basta ginagawa ko lang itong ganitong pamamaraan pagka malambot tapos walang uga. So stipot lang muna kayo dyan. Kukuha muna ako ng wire. So yan, ito yung aking idudugtong or ipapalit sa wire na maiksi. Pinutol ko lang yon dahil maiksi. At ito yung mahaba na papalit natin. Yan, lagyan natin ito ng close-in wire connector. Tapos tanggalin ko lang yung capacitor. Launa mahigit na mga kabuting-ting. Yan, ito yung aking babalatan lang. Magkabilaan. Bagay, naputol pang kagwang. Ayan, tapos ganun din tong isa. Ayan. Tapos tester natin yung kapasitor or yung kanyang linya sa kapasitor kung good pa ba ang motor nito. Basta ito ay walang power. Yan, select natin sa OL. Dito tayo sa motor maguna. Tignan nyo na lang kung mayroon bang makukuhang ohms value or mayroon ba tayong marireading. Yan, mayroon tayong nare-reading na 681 ohms. Set lang natin sa kapasitan. Tignan natin yung kapasitor kung good pa ba ito. Yan, mayroon na lang tayong nare-reading na 1.2. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay 1.5 or 1.8 microfarad. So puputulin ko na ito at papalitan ng bago. Yan, tapos titignan natin kung malabo. 1.5 microfarad lang mga kabuting-ting, kaso napakalabo. Dali ha. Parang 1.5 o 1.8. Tignan mo nga tay. Nalabaw ko na ako. Basta sira na yon mga kabuting-ting, sobrang labo. So kuha lang ako ng kapasitor na pamalit. So ayan, ito yung aking pamalit. Ito ay 1.5 microfarad. At lagi talaga akong mayroong ganito mga kabuting-ting, basta ako'y dumayo. Yan, ito yung ating pupulupot lang dito. Ayan. Tapos balatan muna natin ito. Yan. Tapos paano ba to? Ayaw na niya po. Dali ha. Tao na lang. Ikat tanong sulong. Dali mga kabuting-ting. Para makita nyo na umiikot na. Hanapin lang naman natin yung pakanan. Mamaya ko na ito lilinisan. Naku, lost thread pa ito mga kabuting-ting. Ayan o, lost thread. Pero mayroon naman akong pamalit nito. Pero kung walang pamalit, ang gagawin lang natin ito, lalagariin lang natin ito dito. Katulad nung aking, may upload ako dyan. Kasi ito, full thread yan. Kaya lalagariin mo lang ito paikot. Hanggang sa matanggal yung na-lost thread dito sa pinakabukana niya. So doon sa ilalim ang kakapit dahil wala nang hindi na-lost thread yun. Pero mayroon naman ako, para mabilis, papalitan ko na lang ito at hihingiin ko na lang ito sa kanila. So kukunin ko lang yung pamalit ko. So yan, bali ito yung aking pamalit. Ito ay brand ng Asahi. Kung nakikita nyo ay bakal yung pinaka nasa loob niya, kaya hindi basta-basta yan malulustred. Dapat talaga para hindi malustred ay wag nyong higpitan masyado. Kahit maluwag yan ay hindi naman matatanggal yan dahil counterclockwise yung ikot nito. Ang ikot nito ay paganyan, tapos yung paghigpit nito ay paganyan, kung sa baga counterclockwise. So hindi yan basta-basta na luluwag. So para yatang baliktad na ito mamaya ko na ayusin yan. Bali mamaya ko na rin lilinisan. Hahanapin ko lang yung pakanan ng ikot, kaya ibinalik ko yan at hindi ko pa nilagyan ng
ano yan, hindi ko pa nilinisan, gulumutin nga. So yan, bali yan, ito yung naka number 1. Tapos saksak ko dito yung power cord. Tapos itatap ko lang dito sa dalawa kung alin ba yung paikot na paganyan. Nako, wala Nako, wala. Bakit wala? Kaya may problema rin yung sa inyong ano na eh. Dali ha. Check muna natin yung kanyang power cord para yatang baka may problema yung power cord tong kagwang na ito. Yan, on lang natin tong tester natin. Select natin sa OL ulit. Ahay. Mamadali ako mga kabuting-ting, baka hindi na ako makauwi sa bahay. Mahirap ang sakayan dito pagkahapon. Good. Dito sa kabilang linya. Ayun, wala. Baka posibleng may fuse pa ito mga kabuting-ting. So, ang gagawin natin ito ay yan, nakita ko kasi dito para siyang putulin ko na ito para mabilis lang. Pwede irekta mo lang. Hindi pwede irekta. Yan, iiksi lang yung wire konti. Yan, tapos tester natin. On lang natin itong tester ulit. Yan, tapos sana ba yung test probe? Tingnan natin kung magbabasher siya. Naku, wala pa rin. Dapat mayroon na ito. Dahil pinulupot natin yun. Dali ha. Yan o, nakapulupot pero wala tayong hindi nagbasher. Tingnan natin yung tester natin. Okay naman. Pero nakapulupot na, tapos wala pa rin tayong nakuhang reading o walang, ayun o, wala. So, ibig sabihin, may problema itong power cord nyo. Wala sa kanong naisaksakan. Ibig sabihin, baka power cord lang ang problema nito at mayroon pa itong fuse. So, dahil pwede pa naman ito balatan, so gagawin lang natin, yung pinutol ko kanina, balatan lang natin ulit yun. Ganun lang naman yun pag ayaw gumana. Napakaganda kasi ng power cord pa nito. Tapos wala palang sablay pala. Yan. Tester natin. Saan ba yung ano nito? Nakita naman yata yung tester natin. Pahirapan ah. Para makita nyo. Ako, hindi kita. Hindi kita. Hawakan ko na lang. Ayan, kitang kita. Ayun, may fuse pa nga ito mga kabuting-ting. Ibig sabihin pala ang problema nito ay power cord lang. Ay kagwang. Yan, mayroon akong power cord dito na dala. Hahanapin ko lang at magpainit din ako ng hinang. Yan, habang ako ay nagpapainit ng hinang mga kabuting-ting, ito ilalagyan ko muna ng electrical tape dahil ito may problema na rin yung capacitor nila. So yan, lalagyan ko lang ito ng electrical tape. Yan, mayroon ng electrical tape. So ito ay aking tornilyo lang dito. Yan. Naitornilyo ko na mga kabuting-ting. So sunod lang na gagawin ko nito, ito ay babaklasin ko para malinisan. Ayan, nabaklas ko na at nalinis ko na rin mga kabuting-ting. Pasensya na ako hindi ko na ipinakita. Bago ko to lalanisan na natin. Total din naman nabaklas na. Yan. Yan, buhok Tapos ganito-ganitohin lang natin para yung langis papasok sa busing. Ayan, lalong lumambot. Tapos yan, ito ay aking saklob lang. Lagyan natin ng pancap. Ayan. Tapos ito, baliktarin ko lang ito. Kaso madumi. Ayan. Ayan. Tapos tanggalin ko lang yung close in wire connector. Mainit na siguro tong aking hinang. Ayan. Tanggalin lang natin tong tornilyo na ito. Tapos maghahanap pa ako ng swing arm kung mayroon ba ako.
putulin ko na ito dito. Ganon din ito. Ayan, mainit na siguro tong aking hinang. So ito ay ating bubutasan dito. Yan. Palakihan lang natin konti ng butas. Dahil yung ilalagay kong power cord ay medyo makapal dahil power cord ng pang-washing. Dahil wala akong ibang klase, wala akong ibang gagamiting power cord. Yan, ito ating ipasok lang dito. Ayan. Tapos lalagyan ko lang ito ng soldering lead para maikabit ko dito. Ayan o. So yung pag ganyan lang. So stipot lang muna kayo dyan. Hindi ko na ipapakita. Ayan. Nahinang ko na. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Madali lang naman yan. Putulin ko na ito dahil mag-improvise na lang ito. Wala na kasi siguro itong knob. So yan. Ito yung ating ipagsama lang. Yung common dito sa isang linya sa power cord. Tapos lagyan natin ng cross and wire connector. So ito mga kabuting-ting, may fuse pa ito. Dahil yung hindi ko rin malalaman na sira yung kanyang power cord kung hindi natin itinesting. So yan. Tapos tornilyo natin itong power cord dito. Kapal nga lang itong aking power cord na nailagay. Wala kasing ibang power cord. Yan, tornilyo lang natin ito. Para hindi basta-basta mahila. Pero matibay itong power cord na ito mga kabuting-ting dahil pang washing ito. Ayan, pwede na yan. Tapos yung pagpalit nitong swing arm hindi ko na ipapakita. Ayan, bali nalagyan ko na siya ng swing arm. At hindi lang ako sigurado kung ayan ba ay kaparehas o hindi ba kaya ito maglagatak. So try lang muna natin itong paandarin. Saksak ko dito yung power cord. Ayan ay iikot dahil naka number 1 na yata yan or naka number 2. Yan, saksak ko lang dito. Ayan, kung nakikita nyo umikot na. Tapos, ayan, kung nakikita nyo ay nagsuswing. Tingnan lang natin. Nako, ito ang problema ang kagwang. Ayan, dapat eh mahaba. Steady na lang. So yan, bali ang ginawa ko mga kabuting-ting ay nagdalawa ako ng swing arm para humaba lang. So i-try natin ito ulit kung ito ba ay hindi na maglagatak. Kagwang talaga. Pinahirapan talaga ako nito. Ayan, tingnan natin kung magsiswing na or hindi na ba siya maglagatak. Oy. Ayan, tingnan natin. Hindi na ito maglagatak. Naku, naglagatak pa rin ang kagwang ha. Bakit kaya? Paiksi pa rin ba? O ano? Ayun, okay na sana mga kabuting-ting. Ang problema naman ay tumama naman yung kanyang pagtornilyuhan dito. Yan o, tumama ang kagwang talaga. Kahirapan tanggalin ko lang ito. Yan, pasensya na kayo mga kabuting-ting, haba na naman yung video natin. Tapos hahapunin na naman ako. So wala na naman tong edit. Bahala na kayong manonood dyan. So ilalayo ko lang ito ng konti. Yan, stipot lang muna kayo dyan. Hindi ko na ipapakita yung gagawin ko. Ituturo ko na lang. Ito kasi tumatama dito sa pinaka leeg niya. Ayan o. Kaya siya naglalagatak. So iusog ko lang yan papunta rito. Ayan. Bali nagpalit ako ng ibang swing arm mga kabuting-ting. Pero ganun pa rin. Dugtong pa rin para humaba siya. Dahil wala talaga akong pamalit na mahabang swing arm. So pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Basta ito lang yung aking ginawa. Kung sabaga tinalian ko lang. Wala naman kasi akong welding. So try lang natin ito ulit. Ayan. Ayan. Wag lang maglagatak. Ayan, wala na. Okay na ito. Ayos na. Ay, pinahirapan. Nahirap gumawa ng paraan. So, takpan ko na ito mga kabuting-ting. Hirap gumawa ng paraan. Talaga naman. Meron akong maraming swing arm. Ang problema, maiksi. Malaki kasi ang motor nito. Ano nangyari nito? Bakit ayaw ng masaklob? Yan. Tornilyuhan natin.
Yan. Tapos isalpak natin ito. Kaso wala din itong knob. So mag-improvise lang ako dyan ng tornilyo. Di ko na ipapakita sa inyo. Marami na akong upload dyan kung paano ko lalagyan niya ng improvise na knob para mayroon siyang hawakan para steady. Okay na. So yan, bali nalagyan ko ng improvise knob. Ano yan, kainting lang yan mga kabuting-ting. So ilagay natin ito sa stand. Pinahirapan ako dito sa mga electric pan nila mga kabuting-ting. Awa tao, screw raw. Screw raw di kongkuhan. So yan. Yan na natin isaksak ko dito yung power cord. Ayan, andar kagad. So pinaka problema nito ay kapasitor at saka yung nagpalit tayo ng power cord at mayroon pa itong thermal fuse. At yun naman, yung orbit fan ay ano yun, ang problema nun, yung patid lang. So kahirapan. So try natin i-steady kung umi-steady ba ito. Ayan, naka-steady. Try natin pa swingin. Ayan. Yung number na yan, number 2 na pala yan. Lagay lang muna natin sa number 1. Number 4 daw. Number 4 na. Walang number 4 to. Ayun lang may number 4. Yan, number 1 yan. Walang kuryente yan, ma'am. Ayan, oh. Ah. Kasi kung may kuryente yan, kuryente na ako dapat dyan, ma'am. Yan, number 2. Number 3. So, hangin muna tayo saglit. Okay na, ma'am? Okay na? Okay na? Okay na, sir. Yan, salamat. So, yan. Dito ko natapusin yung video natin, mga kabuting-ting. Mayroon man kayo mga sira dyan ng mga electric fan. Dito na kayo kay Buting-ting. Ayun, salamat ay. So yan, bali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At medyo napahirapan talaga. At pasensya na, humaba na naman yung video natin. So yan, kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo. Nang ingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po!